Madaming nagtatanong kung paano ko nga daw ba kinonvert itong aking minivan into a camper van na kahit maliit ay kompleto ang lahat ng kailangan mo dito mula sa sofa na nagiging higaan pati sa mga drawer at kitchen ay nandito na din. Full DIY ang video ito na pwede nyong masundan kung kayo din ang magko-convert ng inyong camper van. Ipapakita ko sa inyo ang step-by-step procedure, ang mga materials, pati na din ang costing nito. Pero at some point, may mga vertical video tayong malalagay dito dahil yun yung na-shoot natin. But one thing is for sure, magiging mahaba ang video ito. Kaya naman, kunin mo na ang popcorn mo at samahan mo akong buuin ang pangarap kong camper van and welcome to another episode of our Van Life Adventure. Bago ang lahat, ang sasakyan ko pong ito ay DA17V minivan na galing sa Japan. Kung gusto nyong malaman ang presyo nito sa nabibili at more information, ay click nyo na lang yung video na nag-pop up dyan sa taas. Ang unang step sa paggawa ng camper van ay linisan mo muna para naman malinis siya bago mo dumihan dahil magiging marumi talaga yung van mo dito. At the moment ay eto pala yung itsura ng interior ng aking minivan. Napakaganda, hindi ba? Pero babaklasin natin lahat yan dahil pinag-iisipan ko pa dito kung ano yung magiging layout ko. Eto na update. Pakita ko lang sa inyo yung prospect design ko dito sa gagawin natin na camper van. Dito tayo sa likod para kitang-kita natin. Dito magsisimula tayo. Gagawin natin tong wood na console box, parang Durabox. Tapos ito naman magiging bed natin. Yan na yun. Tapos storage, pull-out table. Tapos may space dito. Pero nagiging pull-out din yan na bed para kasyang 2 tao. Tapos magiging wood din ang ceiling natin. Wood na din to. Tapos yan, magiging flat na lahat. Yun yung pinakaplano ko dito na layout sa ating camper van. Kasi sobrang luwag oh. Tignan nyo naman. Gaano kaluwag yung space natin na yan. Basically, mano-mano at imagination lang yung layout na ginawa ko. Walang drawing sa papel. Pero mas maganda kung may susundan kayo na totoong layout. Dinala ko na agad to sa tropa at naghanap na agad kami ng mga kahoy na gagamitin natin. This time, mga palutsina wood yung gagamitin natin. And yes, dito tayo maghahanap sa mga bentahan ng palutsina. Tip ko lang, pag ganito, pili kayo ng mas mapuputing kahoy para maganda siyang tingnan kapag nilagay nyo na sa inyong mga camper van. Shoutout na din pala sa mga binilan namin ng kahoy dito. Meron daw kasing may birthday. Kung sino man yan, happy birthday po! Dumiretso na din kami dito sa pinakamalayong Wilcon upang magtingin ng ilang mga kahoy at mga materials na gagamitin natin sa ating camper van. Kinuha lang natin yung mga essential muna. Pagkatapos nyan ay dumiretso naman kami sa pinakatistisan sa mga nagfa-furniture para mas mabawasan yung mga palutsina na gagamitin natin para mas maging manipis siya. Dodoble din yung dami ng ating mga kahoy at mas magiging magaan ito para hindi ganun kabigat ang daladala ng ating van. Pagbalik namin dito sa aming pinaka-base camp, ibinaba ko na agad yung mga kahoy at sisimulan na natin ang pinakamasakit sa loob ng proseso, ang pagbabaklas ng mga materials na nandito. Dito napagtanto namin ang isang medyo malaking problema para sa mga may balak mag-DIY ng minivan nila. Pakinggan nyo to. Ano pala pag nasira ang ganun? Kailangan din natin tabasan yan. Dito sa likod kasi ng ating minivan matatagpuan itong ating mga blower na binabaklas ko ngayon at battery. Kaya't pinagplanuhan namin na kailangan ma-access ko pa din to kahit maging camper van na siya. Okay, unang banat, ganyan na siya kapag nawalan na siya ng upuan. Ceiling naman sunod natin. Pagkabaklas ng ating mga upuan, ceiling naman yung isusunod natin. Basically, hinuhubaran natin ang ating magandang van. Papitik-pitik pa ako ng kamay dito pero makikita nyo na skeleton na itong ating minivan. Wala na ang magagandang upuan, ang magagandang ceiling. Basically, halos puro bakal na lang ang makikita mo dito. Okay, we're working on our van. Gagawin natin nagpaplano kami ng mga wood kung paano namin lalagay, tsaka kung paano pupwestuhan. Sobrang crucial na nakita natin ang disenyo ng loob ng ating minivan para naman maisabay natin yung mga plano na gagawin natin dito. Kaya kahit gabi, nagpukuskus at naglilinis pa din ako. Sobrang excited kasi ako dito mga kabata. Kung excited ka na din na makita ang output dito, pwede ka munang mag-like at mag-comment dyan sa baba.
Okay, day 2 ng pag-build natin kay Vantot. Bibili na tayo ng mga mahahabang woods. Katulad nito, yung mga ganito. Yan, yung ganyan kahaba. Eto. Pagkatapos naming mabili itong mga woods na nabili natin ay sinukat na namin. Syempre sakto yan dahil pinagplanuhan at sinukat din naman natin yan bago tayo bumili ng mga kahoy natin. But here is one of the hardest part, ang pagliliha. Kailangan kasi nating pakinisin itong mga wood na ilalagay natin para maganda siyang tignan at malinis siyang tignan, tsaka hindi siya maaligasgas kapag nandito na sa loob ng ating van. Halos araw-araw ay nagliliha ako ng mga kahoy dito. Paulit-ulit yan kung ano yung gagamitin. Sobrang masakit sa muscle. Pero dahil hapon na ay maglalagay naman na tayo ng mga insulator dito sa loob ng ating minivan. Yes, doble po ang insulator na ginamit natin. Kasi yung iba sinasabi nila baliktad daw yung pagkakalagay ko ng insulator. Well, double-sided po yung inilagay natin dyan. Isa siguro sa mga dahilan kung bakit sobrang gustong-gusto ko ding mag-van life ngayon at nai-enjoy ko ay dahil isa ako sa mga gumawa nitong aking camper van. Iba din kasi sa feeling kapag alam mo na sarili mong kamay ang kusang gumalaw para matapos itong proyektong ganito. Pero mahaba at madami pa ang pagdadaanan ko sa pag-build ng aking pangarap na camper van. Kaya stay put lang kayo dyan. Kung may mga tanong kayo, pwede kayong maglagay sa comment section at susubukan ko naman yung sagutin. Apo, ang plano kasi, di ba, lalagyan na lang natin ng konting... Paglagay ng ano tayo, paglagay ng pamakuan. Sa parte ng video na to ay pinaplano na naming mabuti ang mga dapat ilagay at dapat iwasan dito sa ating camper van. Yung inilalagay namin na to ay pamakuan kung tawagin namin. Dito namin mismo ikakapit yung mga wood na ilalagay natin. At makikita nyo dyan na iwas kami sa mga kable at mga dapat tamaan dito sa ating van. Makikita nyo nga dito na parang tapos na itong ating flooring, pero tatabasin pa natin yung pinakamaliliit na detalye na sumasabit dito sa ating sahig para mas maging flat talaga siya. Konting update lang dito sa ating camper van. Ayan na, makikita nyo, insulated na siya. Tapos nandito na yung frame ng ating ilalagay na plywood. Actually, nasukat na namin yan. Ito yung mga wood na gagamitin natin, Paluchina wood. At magagaan kasi itong mga to, tsaka mapuputi yan, magaganda. Tapos siguro mga abutin pa kami ng mga 2 linggo kasi yung mga drawer, mga cabinet pa ang ilalagay natin dito. Pero overall, malapit na to. Sobrang excited na akong ipakita to sa inyo. Kaya yan, kasama natin si Tatay Danny. Tsaka si Boss Sader. Yan, dito tayo sa Lola Ganda Garage. Papakita ko sa inyo to soon, abangan nyo na lang. So paano, follow nyo na lang ulit yung page na to at kita-kita tayo sa daan. Malapit na to, oh. Pagkatapos naming ma-finalize yung pinaka-plywood na sahig, niliha ko lang yan para maging patag. Tapos eto na ang pinaka-crucial na part kasi gagawin natin na isang drawer itong pinaka-ilalim yung space na to na nilalagyan natin ng pamakuan. Diyan medyo magkakaroon tayo ng mas mahirap na proseso dahil puro pina-pina ang mangyayari sa atin. Pinagtulong-tulungan na lang namin ang disenyong gusto kong mangyari. Pagkatapos in-execute, pinaghiwa-hiwa ng maliliit ang plywood at para kaming naglilego dito. Pero basically, natapos namin itong pinaka-frame niya. Para maging useful lahat ng space natin, nilagyan natin to ng drawer. Yan, 2. Ang luluwang niyan. Tapos ayan, magiging drawer din yung 2 na yan. Tignan nyo na lang, kasya isang bata dyan pag wala itong divider. So left and right yan na magiging drawer natin para may storage na tayo habang nasa camp tayo. Tsaka storage din yan.
Yan, At dalawa this na yan. point, mas lalong nakaka-motivate gumawa dahil na din nakikita na natin paunti-unti yung resulta at na-visualize na natin yung kakalabasan niya. Kaya naman, finalize na namin dyan yung mga design dito sa pinakailalim bago natin ilagay yung pinaka-flooring natin. Yan kasi yung pinaka magiging base na din ng ating flooring dahil nga may space dyan sa ating minivan. Sa pinakamahirap gawin dito, yung pagbubutas na ginagawa ni tatay na yan kasi kailangan nating maiangat to kasi battery to tsaka yung blower kasi ng aircon yun. So Ang ginawa ko naman dito ay tinuloy ko na ang paglilinis dito sa pinakailalim kasi hindi na natin ito maa-access sa mga susunod na panahon. At this point ay halos si Tatay Danny na ang gumawa ng ating mga drawer dahil wala din ako nung mga panahon na to dahil naging busy po ako na maghanap ng magiging sponsor natin ng ating mga power station. Pero basically makikita nyo dyan na natapos naman ng mabuti yan at namili na din kami ng mga materyales na gagamitin natin sa ceiling. Madami kasing nagsasabi sa akin na mas maganda daw kung WPC ang ginamit natin sa ating mga ceiling kaysa sa mismong kahoy. ano tol, kumusta bigat? Ano para ano lang din. Mga 1 point ano siguro to. 1.5 or ano. Ay hindi to 1.5 pre. Mga 2 kilo to. Mabigat yan. Dito nga ay napagtanto natin na parang mas maganda pa din kung kahoy yung gagamitin. Mas astig, mas malakas ang dating at mas magaan pa siya. I-update lang tayo. Ngayong araw ang ilalagay natin ngayon ay siding. 2 siguro. Tapos lalagyan natin ng bulsa. Kasi may hinihintay pa kaming material para sa ceiling. Dapat ceiling na ngayon eh. So konti na lang to. Siguro mga 1 week to 10 days. Ano tayo? Sa tingin mo tayo? Abutin pa tayo 10 araw? Opo. Ayan, mga ganun na lang yan. Dito nga ay trinabaho na natin itong ating mga sidewall kung saan pure paluchina wood yung ilalagay natin dyan para mas maganda at mas manipis tsaka mas magaan. Mapapansin nyo din kasi na hindi ganun ka box type itong loob ng ating van kaya gagawin natin siyang box type. So we are currently working on this side mga kabatak yan na ayos na. Pinuputol-putulan na namin yung para dito para kabit na lang kabit mamaya. Tapos baka bukas eto na, yan. As in, malapit lang to, mabilis lang to matapos. Kapag pinag-focusan mo din talaga. Basta, ano lang, focus lang tayo sa pangarap natin na camper van. Halos 3 taon ang hinintay ko para magawa ito at ngayon ginagawa na natin. So yun, update ko kayo mamaya. This time, halos pinagsabay-sabay na namin ang trabaho. Habang ginagawa yung sidewall natin ay nagpapati naman ako at nagfi-finish ng mga liha dito sa mga kailangan dapat lihain. So nakikita nyo dito, pag paleta kasi binili mo, may mga butas-butas yan katulad nito. Gagamitan natin yan nitong tinatawag na wood putty. Parang maliit na masilya. Ano pre? Ang gagamitin natin dyan. Medyo matrabaho kami dito pero okay lang dahil unti-unti naaabot na natin ang ating pangarap na visualize at nakikita na natin yung output ng mga hirap natin dito. Kayo din, kung sakaling gusto nyo magkaroon ng camper van, pangarapin nyo lang din ngayon. Dahil ako, halos 5 taon ko ding pinangarap magkaroon ng ganito at ngayon, pinagtsatsagaan at ginagawa ko na. Kahit anong hirap, kaya natin yan. Sa pagkakataon na to ay tapos na itong ating mga sidewall. Nililiha ko na din yung mga pati na nilagay natin dito para mas maging malinis na siya. Sa parte ng video na to, puro vertical video na yung na-shoot ko dito. Kaya naman pagpasensyahan nyo na. Sana mapagtiisan nyo pa din at matapos nyo hanggang dulo dahil napakaganda ng output natin dito. Good morning mga kabatak. Ayan na, magsisiling na tayo. Makita nyo naman dyan gaano kagilas si tatay na bumabanat dyan. At this point ay pinatistis namin yung mga mahahabang palutsina para mas maging manipis pa ito at mas magaan. Mamaya titimbangin natin ang kilo niya. Nang matapos ay unti-unti na namin kinabit yung mga kahoy dito. Pinatungan muna namin ng black na insulator. Pangalawang insulator na yan para hindi masyadong mainit. Tsaka may prospect design kasi tayo dyan na gusto kong palabasin dito sa ceiling. Itong ginagawa namin ang pinaka nakakatakot na parte kasi anytime pwedeng mabutas ang ating bubong at pag nabutas wala nang solusyon. So ang discarding ginawa namin,
Etong mga dulo nito, itong black screw, puputulin namin yung dulo para hindi na siya maging matalim. Tapos yun yung ipapasok natin dun sa taas, ipapalit. Unti-unti at dahan-dahan lang ang proseso na ating ginagawa pero nakikita natin ang progress dito. Ang kaso, medyo nagkaroon kami ng konting confusion kaya naman titimbangin natin ngayon yung mga gamit na tinanggal natin dito sa ating van at yung mga ilalagay din natin para makatansya natin kung gaano nga ba kabigat yung camper van natin or yung inilagay natin na mga modification dito sa ating mini camper van. Yan, susubukan nating timbangin itong isang perasong palutsina para makita natin yung bigat. Yan, una nating titimbangin itong D4. Yan, yung ganyan lang kahaba. Ito yung mga pinang sidings natin. Subukan nating makita pati ito para makita natin yung weight kung gaano lang siya kabigat. 0.30. Wala pang kalahating kilo, pre. No. So maliit lang, nakita nyo gaano kagaan yung isang piraso. Ito namang mas malaki. Ay, kailangan yata ito may scrap, pre. Okay, yung isang mahaba naman, yung nilagay natin sa ceiling ay 1.24. So, 1.30. Parang isang kilo, isa ka mo na lang. So, dahil 12 piraso yung ilalagay natin dito sa ating ceiling, 12 pieces kasi yung linya niyan eh, papatakyan ng 12 kilos lang. So, parang ka lang naglagay ng 12 kilos na bigas dito sa itaas natin. 12 piraso yan eh. Sa ganito naman, 0.30, bilangin nyo na lang. Huwag nyo na akong i-bash dahil mali yung computation ko. Nasa 15 to 16 kilos pala yung nailagay natin dyan sa ating ceiling, which is magaan na yon. Ngayon timbangin naman natin yung ating mga tinanggal. Unang-una itong upuan. Okay, ito yung isang upuan natin, moment of truth. Yan, walang palaman yan. Baka sabihin nyo, palaman yan ha. Buhatin natin. At tumitimbang siya ng halos 13.95 kilos ang isang upuan. So yung dalawang upuan pa rin na natanggal, parang halos ganito lang, isang upuan lang yung nilagay natin dun sa itaas. So hindi talaga siya mabigat, no? Bakit? Kasi yung wood na ginamit natin medyo kakaiba. Ayun. So ito, sabihin na nating 14 kilos, ito 15 kilos kasi mas malaki to, may ano yan eh, may yung sa kanan. Plus ito pa natin sa likod. So basically, yung tinanggal natin na yan, mas mabigat pa yan kaysa dun sa inilagay natin, no? So, magdagdag man tayo, sabihin natin, para wala na agreement, konti lang. So, parang nagsakay ka lang ng... Isang tao ka muna. Hindi, wala pre. Walang isang tao. So, yun, at least nasagot natin yung tanong kung mabigat ba yan. Bakit kami naging weight conscious? Kasi bumasi kami sa kapasidad ng ating van. Baka mamaya kapag nasa ahon tayo, sobrang bigat na pala ng ating van, hindi na natin kayaning umakyat. Kaya naman, chinek namin yung mga upuan na tinanggal, tapos yung mga nilagay natin, and base sa ating estimation, ay para lang tayong nagpalit ng upuan, tinanggal yung upuan, nilagay yung mga bagong ceiling, tapos yung walling, tsaka yung cabinet ng halos parehas na size lang. Pero syempre, para wala ng agreement, sabihin natin na parang nagkarga lang tayo ng isang tao. At eto na ang update sa ginagawa natin. Nailagay na natin dito yung ating mga ceiling at baka lang magtaka kayo bakit may mga space na kulay itim. Gusto ko kasing lagyan yan ng ilaw. Makikita nyo mamaya yung development natin dyan. Pero syempre, fininish pa din namin ito. Nilagyan namin ng napakagagandang disenyo at yung mga blind spot dito para maging kahoy lahat siya. Para pag tinignan natin siya, buo. Dito naman kami nagkaroon ng medyo matagal na panahon sa paglalagay ng mga detalye para mas maging maganda itong ating minivan. Halos 80% na ang natatapos natin dito sa van na ginagawa natin for our future van life. Makikita nyo dito, mahirap, madaming gamit. Ito yung mga detalye na sobrang nahirapan kami, yung mga yan, kasi kita nyo naman yan, yung mga putol-putol, tapos yung pagkakaarko, at mapapansin nyo din dyan na may mga masilya na yan, yung mga gilid-gilid, para matakpan natin yung mga pinagpakuan, tsaka lilihain pa yan, tapos babarnishan. So, pwede nating sabihin na mga 80% ng tapos ito dahil ngayon ginagawa na namin yung kama tsaka cabinet para maging maganda siya. Tingnan nyo naman, napakaliwalas ni Van to. Tingnan nyo yung mga detalyeng nandyan, no? Ayan, no? O, diba? Napakalupit. Sa mga gustong magpagawa ng ganitong klaseng van, pwede nyo akong kontakin para ma-recommend ko kayo dito. At yung gastos naman, siguro soon ko na i-reveal, pero makikita nyo naman na sobrang sulit. Ito yung top natin, ito yung itsura ni Vantot ngayon. Ang nagiging problema lang sa ganito, sobrang maalikabok siya pagka, syempre, liha-liha ka dyan, putol-putol ka. Kaya tinakpan namin yung ibang mga upuan. Kasi itong upuan na lang na to ang matitira. Ngayon, ginagawa namin ni tatay yung kama. Kama to tayo, no? Yung ginagawa natin, no? Ayan, kama. Si tatay Danny yung expert dito sa pagbuo ng mga ganitong camper van. Kaya, yun. Yan lang muna yung update. Siguro sa mga susunod na lang para
makita nyo lang yung mga, para lang hindi kayo naliligaw ba? Hindi tayo naliligaw. Ito na yung itsura ng ating van. Malapit na. Sobrang ganda, kaya yun. Ngayon, ang binuo naman natin ay etong mga sofa bed. Isa itong kama na nagiging sofa. So basically, nafo-fold ito. Nakuha namin ang idea na to online at syempre sa dating van na din na ginawa ni Tatay Danny. Tinimbang din namin po ito at pumapatak siya ng halos 11 kilos yung isa at yung isa naman ay 9 kilo. Madalian na lang din nating ipakita yung paggawa nitong ating cabinet kasi sobrang basic lang nito. Nang matapos na ang lahat ng mga yan, nung gumabi ay may bubisita sa atin na isang tropa kung saan nagva-van life din ito, si Michaelista. Nakakita din ako dito ng ilang mga idea na pwedeng ilagay sa ating electrical lights. Pagkatapos po niyan ay nilihan na namin ito ng napakapatag. Then lalagyan na natin ito ng barnis kung saan ito yung magiging finishing touch natin dito. Ngayon, inuwi ko naman itong aking camper van dito sa bahay dahil dito ko natatapusin ang electrical at mga finishing touch nito katulad ng vinyl at yung ating sahig sa itaas. Inuna ko muna dito yung pinaka-flooring natin. Nilinis kong mabuti yan. Niliha, kinuskos at tinanggal lahat ng bukol na pwedeng mailagay dyan. Pagkatapos kasi vinyl yung ilalagay natin dito para mas maganda, mas low maintenance at mas magaan din. Baka lang nagtataka kayo bakit may mga butas na ganito dito. Ito kasi battery ang laman nito. Ito naman aircon blower. So hindi natin pwedeng latagan ng buong plywood tong sasakyan. Kasi pagka nagka-problema itong ating blower o kaya itong ating baterya, wala tayong access dyan. Tatanggalin pa natin ang buo yan. So at least yan, dalawang screw lang, ma-access mo na yung mga kailangan mong i-access sa ilalim. Kaya linisin din natin. Pagkatapos niyan ay unti-unti ko na pong nilatag at kinat itong ating vinyl. Ito po yung gagamitin natin na pandikit. Spray glue yata ang tawag dito. Nabili ko lang to online. Grade 4. Ayong alin? Yung ito. Yung vinyl. Ha? Yung vinyl. Oo. Anong taon na kanyan? Grade 4? Grade 4. Tanda na ng vinyl na yan. Napakinabangan. Solong palang makikinabang. Nakakatuwa lang din yung istorya ng vinyl na nilalagay ko dito kasi grade 4 pa lang po ako nung binili ito ng lola ko pero hindi na ilagay dito sa aming bahay. At sinubukan kong gamitin at ilagay dito sa van para na din makatipid at nakakapanghinayang din naman nandito lang nababagak. So grade 4 ilang taon na ako ngayon. Imagine niyo na lang ilang taon na yung vinyl na to. Sinunod ko na nga dito yung ating electrical at halos lahat ng ginamit ko dito ay pang RV talaga. 12 volts mula sa mga switch at mga ilaw. Bali total na 5 strip light yung ilalagay natin at 6 na pin lights. At lahat lang electrical na yan ay dadaan lang or dito lang manggagaling ang kanyang power sa ating Blue Yeti. Sampulan ko kayo. Yan. From DC lang. 2 DC lang ang gagamitin natin. Pero kahit isa lang naman kaya dahil dadaan naman tayo lahat sa fuse box. Tapos may switch din tayo, tsaka dimmer lights para kontrolado natin yung liwanag nito. Pakita ko sa inyo kung paano ko siya i-setup, pag-aralan ko lang konti. At this point ay ginawa ko muna lahat ng electrical wirings na magkakasama sa pagdaan ng fuse at pagdaan sa dimmer pati sa switch dito sa labas or sa lapag or sa kubo namin. Para na din mas madali ko siyang i-assemble kapag ilalagay ko na siya sa mismong van. Mahirap kasi pag sa van mo na siya ginagawa tapos nagkamali ka so baklas kabit ka. Ayun ang mangyayari sa'yo kapag hindi mo pagamay yung mga ilalagay mo. Katulad ko, first time ko lang din naman nag-wirings nito at napag-aralan ko lang din dito sa YouTube University. So ito na yung final output, switch on. Yan, iilaw yung mga white pin lights. Tapos second switch on, yellow pin lights. Then white strip light. And then yellow strip light. Sinubukan ko muna dito para pag nilagay ko sa van, dire-diretso na. Ito naman yung dimmer ng lahat. Yan. Yan, pwede nating pag pinihit ko to, liliwanag tapos didilim din siya. Yan. Ganyan siya kadilim yung pinakasagad niya. Para pagka natutulog tayo, hindi tayo nasisilaw. Yan. Tapos pwede nating lakasan ng ganyan.
Yan, lahat yan, dadaan lang yan at diretso lang yan sa Bluetti, isang DC. Makita nyo dyan, medyo magulo pa pero basically, malinis na siyang tignan, 'di ba? Dito sa labas. Huwag ka lang papasok dito sa loob. So baka bukas ko na to i-set up sa van natin para sinubukan ko lang siya kung magiinit ba siya at kung gaano siya katagal. From now on, testingin muna natin. Maaga din akong gumising kinabukasan dahil sobrang excited ako at dito makikita nyo na maganda na ang ating van. Dito sinet up ko na din itong ating mga ilaw. Kung paano ko siya ginawa sa baba ay ganun din ang gagawin kong pagsiset up dito sa itaas. Pero meron akong number 1 goal. Yun ay dapat maging malinis lahat ng mga ilaw at wirings natin. Yung halos hindi mo mahahalata yung mga cables at pagdadaanan nito. Pagkatapos ng mga ilaw ay full finish naman na yung ginawa ko dito sa loob at pagkatapos niyan gumawa pa ako ng DIY ko din na sahig dito sa rooftop natin, parang viewing deck ko to kung tawagin. Mahigit 3 araw kong ginawa ito pero pakita ko na lang sa inyo in 3 seconds kasi yung process po talaga kapag kahoy yung gagamitin mo ay medyo mahaba. Andyan yung pagliliha, andyan yung pagpuputol, andyan din yung pag-finish at waterproofing nito para magtagal at hindi siya basta-basta mabulok. Kahit kung titignan natin, sobrang kinis at sobrang puti nitong ating rooftop deck. Nakita ko lang din to online kaya ginaya ko pero sa vast to nakalagay. Sinubukan ko kung pwede dito sa minivan at pwede naman. So as you can see, makikita nyo natapos na dyan yung ating top load. Ngayon ang ginagawa ko ay naglalagay ako ng pati gamit tong wood filler. So para matakpan natin yung mga butas-butas dito. Katulad nyan, tapos lilihain natin yan pag natuyo yan. So gagawin ko yan sa lahat ng butas dyan para malinis tignan. Ang susunod na modification natin ay dito naman sa ating mga side owning. Ito na siguro yung pinakamura sa Shopee. Matagal na tong dumating dito, halos 2 linggo na. Kaya ngayon unbox na natin, tas kabit na din natin para matapos na natin si Bantot. Ang dami kasing nagtatanong kung magkano yung bili ko dito. Nasa 5,000 to 6,000 lang po ito online. Pagkatapos, yung quality niya naman ay pasok na para sa akin. Kasi alam ko naman na hindi ko din to masyadong gagamitin during the ride kasi sa loob lang naman ako ng van. Pero syempre, parang kulang yung setup kasi kapag walang side owning. Tsaka para may lagayan din tayo ng mga tables at tambayan na din paminsan-minsan. After may kabit ng ating side owning ay pumunta naman ako dito sa bilihan ng mga foam. Dito kasi ay bumili na ako ng saktong-saktong foam para mailagay natin dito sa ating tulugan or sofa bed. Pinaputol ko na din yan sa kanila dahil hindi po pwedeng sobra dahil nga gumagalaw itong ating pinakahigaan at nagiging upuan to save space at para maganda din yung itsura niya sa loob. At ayan nga mga kabataan, no, pagkatapos ng halos 4 na linggo or almost 5 weeks yata na pagkukumpone, paggawa dito sa van, pagputol-putol, pag-conceptualize, tsaka pag-materialize ng mga idea natin ay sa wakas natapos na po itong ating camper van. So bago ko kayo bigyan ng tour dito sa ating small camper van na to ay gusto ko lang munang magpasalamat sa inyong lahat sa pagsuporta nyo po sa akin kasi hindi ko in-expect na magkakaroon pala ako ng ganitong klaseng minivan or camper van kasi isipin nyo 2021 yata yon nung unang beses kong nakita yung ganito sa Davao nung nagbike ako tapos inisip ko lang na out of nowhere lang lumabas sa bibig ko na balang araw, bibili ko ng ganyang van tapos gagawin kong camper van. So fast forward parang 3-4 years later ay eto na siya. Nabili ko na, napag-ipunan ko na, nagawa ko na, na-setup ko na as a camper van and ready na siyang matuluyan at matirhan. At kilala nyo naman po ako, I'm a outdoor person talaga. Mas madalas akong nakatira sa labas kaysa sa bahay. So minsan bumibisita ako dito sa bahay namin. Pero yun na nga, sobrang thankful ako sa mga taong tumulong sa akin along the way. Unang-una, syempre sa mga manonood ng Lem Official Outdoor sa Facebook, Lem Official din na Facebook page sa cycling, tapos Lem Official din dito sa YouTube natin. Ay maraming salamat sa inyo. I hope patuloy nyo po akong suportahan. Patuloy nyong masubaybayan kung paano yung gagawin ko dito. At yung van tour kasi dito, may mga isdadagdag pa akong setup dito katulad ng shower natin, tapos charger natin at power station. Gagawan ko pa po yun ng different video. But for now, gusto kong magpasalamat sa mga tumulong sa akin sa Lola Ganda Garage, kay Kuis Don, kay Tatay Danny, sa akin din syempre, tsaka sa lahat ng manonood. At ayun, gusto ko lang sabihin sa inyo na kapag may mga bagay tayong pinangarap, walang problema dyan. Kung medyo sa tingin nyo sa ngayon hindi nyo pa kaya or hindi pa natin kaya, dadating din naman yung time na
magkakaroon tayo ng pagkakataon para mag-materialize yung mga pangarap natin na yun. Basta wag lang natin kalimutan na laging magpasalamat sa itaas, laging magtiwala sa itaas, at syempre samahan natin ng sipag at tiyaga para mabot natin yung mga pangarap natin. So for now, gagawin ko pa yung ating setup, tapos lalagyan ko din ng ating water tank tsaka water shower. Tapos nyan ay bibigyan ko na kayo ng full van tour dito at iikot na tayo sa buong Pilipinas. So yun lang mga kabatak, maraming salamat po sa inyo at I hope nagustuhan nyo yung itsura ng ating minivan. Kung may mga katanungan kayo or kung may mga comments kayo dito sa naging itsura ng ating van, ay pwede nyong ilagay dyan sa comment section at pag-usapan natin yan. If ever na gusto nyong gumawa ng inyong van, gusto nyo pong magpagawa, you can contact us directly dito sa email natin sa baba. At sa mga gusto naman sumuporta lalo dito sa ating channel for sponsorship, nandyan lang din po ang ating contact. So please consider liking this video and subscribe to this channel dahil madaming adventure pa po tayong sasamahan. At some point, syempre, sa mga advance na nanonood sa Facebook, medyo late kasi yung naging upload ko dito sa YouTube, pero at some point, mas mapapadalas na din tayong mag-upload dito sa ating YouTube channel. This is Lem Official na nagsasabi sa inyo na kung may gusto kang gawin sa buhay, simulan mo nang gawin ngayon dahil baka kahihintay mo ng panahon, nauubusan ka na ng pagkakataon. This is Lem Official at salamat sa inyong panonood. Bye-bye! Ganda! Ganda ng minivan. Thank you. Thank you Lord. Thank you. Salamat po. Salamat sa inyong lahat. Thank you talaga.